Good morning sa atin lahat. Good morning. Medyo mahina po. Good morning. Good morning, brothers and sisters. Maraming salamat kay Lord at tayo po'y nakasama muli. Tayo po'y tumayo at manalangin. Diyos Ama, dakilang Ama na sa langit, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil po walang ibang dapat purihin at sambahin kundi kayo lamang. Kayong lumikha ng lahat. Maraming salamat, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming nasabi, sa aming nasa isip at nasa puso at ang buong katawang ito, Lord. Patawad, Panginoon, sa mga aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord, sa mga biyayang pinakalob nyo sa nakalipas na araw, mga araw at linggo. Muli, Lord, nagpapasalamat kami. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga nagawang hindi kaaya-aya. Alam po namin, Lord, ang lahat ng lumalapit sa inyo na may mababang kalooban ay inyong pinapatawad. We sincerely hope you will pray for us, Lord, and we pray, Lord, na kami inyong papatnubayan at gagabayan. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, sa umagang ito, kami po ay nagkatipon-tipon upang magsamba sa inyo. Aming dalangin, Lord, na bigyan niyo kami ng gabay at patnubay sa aming pagtitipon. Mula po aming dalangin, Lord, aming pagpuri at pagsamba ay umabot sa inyo mula sa aming song leader, aming mga backup singer, ang mga tumutugtog na instrumento, Lord, na aming mga panalangin at pagsamba ay maging isang matamis at mabangong samyo sa inyong harapan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pag-aaraw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Sa buong linggong nagdaan, dakila at tapat ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatid na isang mapagpalang umaga. Yung mga nasa gilid, mga nasa harapan, nasa likod, sige po, batiin po natin, purihin ang Panginoon. Tunay nga na tapat ang ating Diyos. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Panginoon, tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga at di nagbabago. Tapat ka nga at di nagbabago. Amen. Tapat ang ating Diyos. Bigay po natin malakas sa palakpak sa ating Diyos. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Tapat at dakila ang Diyos sa ating buhay. Yung nakaraang linggo at sa mga paparating pa. Hallelujah, Lord. Dakila siya, dakila siya,
dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Amen. Dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Amen. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, 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 dakila siya. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Hallelujah, Lord. Lord, naririto po kami, nagkakaisa, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, upang kayo po ay aming papurihan, pasalamatan at higit sa lahat, sambahin. Naririto po kami, Panginoon. Ang awitin namin ito, Panginoon, ay aming dalangin. Gawin mo po, Panginoong tahanan, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nang papakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba,
ngayon at kailanman. Gawin po natin itong panalangin sa ating Diyos. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nang papakumbaba, nagsusumamo, dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong banal na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, nanghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah, Lord. Maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po naming itataas ang dakilang pangalang Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo, habang buhay
iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Hallelujah, Lord. Itaas po natin ang ating tinig sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, yarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, tunay nga Lord, katapatan at kabutihan mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Wala pong makakapantay, Panginoon. Sa buong linggong nagdaan, Panginoon, kami po ay inyong sinamahan, iningatan, at ibinigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang kagalingan na aming natanggap ay lahat ng ito, Panginoon, ay nanggaling sa iyo. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya Lord, patuloy Lord na aming pinangahawakan ang mga salita mo, ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin, na hindi niyo po kami iiwan o pababayaan man, magpakailanman. Kaya Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa tanging pangalan ni Jesus, sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Isang malakas na pagsigaw ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Pastor Melvin, sa paglilid sa amin sa papurit pagsamba. Ngayon, ready na ba tayo pakinggan ang salita ng Diyos? Ang lahat ng sumasang-ayon magsalita ng magsabi ng malakas na Amen. Isa pa, malakas na Amen. Okay, tayo po'y manalangin sa ating pastor na magdadala ng salita. Dear Lord, Father God, dinadalangin namin, Lord. Tinataas po namin ang inyong dakilang manggagawa na si Pastor Archie, Lord, na magbibigay niyo yung salita. We pray for boldness. We pray for wisdom and knowledge in the sharing of your word. Kasi po, ang sabi ninyo, ang sa inyong salita ng pag-asa, na may pag-ibig at ng kaligtasan. At ang sabi niyo, ang nais niyo ang lahat ay maligtas at hindi mapahamak at makasama kayo sa inyong kaharian. We pray, Lord, na bawat salitang sasabihin niya ay magkakaroon ng boldness sa kanyang mga salita, Panginoon, at pagtatalaga ng puso niya ay maging kaaya-aya sa inyong paningin. At ang mensaheng ito ay isang binhi na itatanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Ito ay tutubo, lalago at magkakaroon ng bunga. Muli, Lord, ang papurit, pasasalamat sa iyo lamang binibigay. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likuran. Purihin po natin ang Panginoon. Isang palakpak po para sa ating dakilang Ama. Praise God. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pinag-aaralan na walang iba po kung hindi ang karunungan ni Jesus. Doon po sa acronym na atin pong pinag-aaralan, sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24, and at this point in time, I pray and I hope we know that as a memory verse, kasi yan po ang isa sa pinakamahalagang katuruan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man na nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan po yung tema natin na krus ni Jesus. And we are now in the second quarter. That's why we are so excited to continuously provide and divulge the messages of the Lord, lalong-lalo na sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Maging sa online po, sumainyo po, sumaati nawa ang pagpapala at ang kaligtasan po ng ating dakilang Ama.
Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbibigay ng karunungan. Ama namin na nasa langit, ikaw po ang amin pong pinaguhugutan ng pag-ibig. Ang kababaan ng loob po, ipinagkakaloob niyo po sa amin sa mga ehemplo ni Kristo at sa pamagitan ng katalinuhan ng banal na Espiritu. Ang mga aral na ito po ay maipapahayag at maitatanim sa puso upang ito po ay mamunga 20, 30, maging 100 beses po, Panginoong Diyos. Marami kaming mga nagawang pagkakamali, makasalanan namin sagad hanggang langit. Kaya Panginoon, hinihingi namin po ang walang hanggang biyaya, ang habag, ang patnubay ninyo at ang pag-ibig. Na sa umagang ito, patuloy po na malinis kami, mapatawad, at tignan po kami ng Ama ngayon bilang kahalintulad ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa lahat ng mga ginintoang aral na ito, sa mga butil po ng aral na amin pong tinatanggap, at nawa po, Panginoon, hindi masayang ito at patuloy na lakaran ng lahat ng mga kapatiran para sa ikaluwalhati ng aming Diyos, ng aming Panginoon Kristo, at sa ikapupuri po ng Kanyang Santo at Banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dito po sa serye na atin pong gagawin, na pinamagatan nating Runong ni Jesus, Karunungan ni Jesus. Ano-ano ho kaya yung pong mga mahalaga na atin pong karunungan na makukuha po mula sa Biblia? Kung kayo po ay nakinig nung atin pong Bible studies no nakaraan na Wednesday po, napulot po ninyo yung mga kapalaran o yung mga taong mapapala dahil sila ay may karunungan. And wisdom is defined in the Bible according to the book of Proverbs chapter 9 verse 10. Ang sabi po doon, the beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. Kaya Biblia mismo ang nagbibigay sa atin kung ano po ang karunungan, at kasama po doon sa fear of the Lord. Minsan po pag tinagalog ninyo, ang fear of the Lord po ay paggalang at pagsunod. Sabihin nga ho ninyo, paggalang at pagsunod. Gaya din naman ho ng sinasabi dito po sa Kawikaan 1:7, if you have your Bibles with you, sabi po dito ng Proverbs chapter 1 verse 7, ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. Yung foolish po, yung mga mangmang, yung mga hangal, kahit pangaralan mo ng pangaralan yan, hindi mahalaga sa kanila yon. Kahit ho, bigyan nyo na magandang payo, hindi nila tatanggapin yon. Ang sabi nga ng Biblia sa kanila, sila po'y mga mangmang. Walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway, ngunit ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Sabi din ng Proverbs 9:10, the beginning of wisdom is fear of the Lord. And understanding, yung pagkaunawa, is the knowledge of the Holy One. And who is the Holy One? No other than our Lord Jesus Christ. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, nung binabasa ko po yung Biblia, ang dami pong topic dito patungkol po sa karunungan. And the book of James is very specific po. May karunungan palang nanggagaling sa langit, may karunungan ho nanggagaling sa sanlibutan. Kaya dapat aware po kayo, anong klaseng karunungan po ang taglay-taglay ninyo? Is it the wisdom coming from God? Tatandaan niyo po in 1 Corinthians chapter 1, Jesus Christ is the wisdom of God. Pero yung karunungan ba na taglay natin ay galing kay Jesus? O ito po'y sadyang karunungan ang gagaling po sa sangkatauan o sa sanglibutan? Kaya po ang ating preaching, pinamagatan natin, para malaman po natin kaagad muna, ang karunungan na makasanlibutan. Meron palang wisdom ang world. Meron palang karunungan po ang mundo na ito. Kaya dapat maging aware kayo, because in this expository preaching, iisa-isahin po, straight from the Word of God, ano-ano po yung mga karunungan na ito na makasanlibutan. Ganito po sinasaad ng Biblia, dito po sa Aklat ng Santiago. Yan, kailangan natin magsalamin pagka ganyang kaliliit ho. Yan. Praise God, hallelujah, talagang summer na ho, no? Hallelujah. Sabi po dito ng Santiago 3:13 hanggang 16,
Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ano po yung wastong pamumuhay? Na ito po ay bunga ng pagpapakumbaba at bunga po ng karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay, numero 1, inggit. Sabihin nyo nga ho, inggit. Sabihin nyo sa katabi nyo, inggit ka ba? Hallelujah. Karunungan pala ho ng sanlibutan yung inggit. Mamaya isa-isay no natin, ano? Kasi pag hindi natin na-overcome yung inggit, hindi bababa yung karunungan ni Kristo. Sabi po dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, selfish ambition. Sabihin nyo nga ho, makasariling hangarin. O, sabihin nyo rin sa katabi nyo, makasarili ba hangarin mo? What is selfish ambition? Isa-isayin natin, ano? Huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Bet ano ho ba yung katotohanan? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. It is not the fear of the Lord. Hindi po yan yung paggalang at pagsunod kay Yahweh. Pero ang sabi rito, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, hindi ito makalupa, kundi ito'y makalupa at makalaman at direkta yung Biblia, no ho? Diretso sa demonyo. Nako. Sinong gusto ng karunungan mula sa demonyo? Ayaw natin. Yan demonyo ho, fallen angels ho yan. Kaaway po ng Diyos yan. Kaya ano pong sinasabi rito, nagmumula sa demonyo, and verse 16 says, sapagkat saan man naghahari ang inggit at ang makasariling hangarin, ay naghahari din doon ang kaguluhan. Sabihin nyo nga, kaguluhan. Sabihin nyo sa katabi nyo, magulo ka ba? Nag-oo ho? Nagsabi ho ng oo? Pag nagsabi ho ng oo, sabihin nyo, sa demonyo ka. Pag hindi naman ho nagsabi ng oo, kay Kristo ka. Sabihin nyo, kay Kristo ka. Baka ho mamaya may sumagot eh. Magulo ka ba? Oo, sister, napakagulo ko. Sa demonyo ka ngayon. Sabi po dito eh, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, ay naghahari din doon ang kaguluhan, ang lahat ng uri at ang lahat ng uri ng masamang gawa. Sabihin nyo sa katabi nyo, masama ba ang gawa mo? May nag-ooho. Kung hindi naman masama yung gawain ninyo, then the wisdom of God will come from heaven. 4 po ito. Pag hinimay-himay nyo po, makikita nyo po kung ano po yung makasarili po, makasanlibutan na karunungan. Hindi lahat ng karunungan po'y dapat tanggapin. May mga worldly wisdom po na kinakailangan madidistinguish nyo sa Bible kasi pag hindi nyo na-distinguish yan, baka ho akala ninyo wisdom coming from God. Klaro po ang Biblia at pinatutuhanan po ng Santiago 1:13, sino sa inyo ang marunong? Sino sa inyo nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay. Ang wastong pamumuhay ho ay bunga ng mapagpakumbaba at bunga po ng karunungan. Ang karunungan po, ang pasimulan niyan ay paggalang at pagkatakot po kay Yahweh. The beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. Ang ganyang karunungan po, yun pong may inggit, yung makasarili ang hangarin, yung may kaguluhan, at lahat ho ng uri ng may mga masasamang gawain, karunungan ho, diretso Biblia, no? Na hindi galing sa langit, kung hindi makalupa, ito ay makalaman, and worst, karunungan na mula po sa demonyo. We rebuke in Jesus Christ's name, nire-rebuke, tinatalian, ginagapusan natin ang lahat ng gawain po ng dyablo. Una sa lahat, ano ba yung inggit? Bakit ba ang tao po'y naiinggit? Ano ho? Napakaganda hong talata sa Biblia ang sinasaad po. Number 1, ano ho, makikita ho natin, ang karunungan na makasanlibutan ho'y mainggitin. Mainggitin. Akala ko natin, minsan dinidistort po yan. Pastor, it's a very nature po ng tao na ang tao po ay mainggitin. Na ang tao po ay, alam niyo yung kanta na seloso? Gusto niyo kantahin ko? Ang tao ho, seloso. Mapanibughuin. Yan yung mga malalalim na salita, no?
ang tao ho inggit. Bakit ho? Sabi po rito, sino sa inyong marunong at nakakaunawa, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng mapagpakumbaba at marunong na buhay. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyo itong ikaila. Ano yung ikakaila natin? Yung katotohanan. Bakit ho? Ano ho ba yung inggit? Alam niyo mga kapatid, ano ho? Yung inggit ho, bunga po nung bagay na hindi mapa sa iyo. Kaya ka po naiinggit dahil kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Ang Diyos ho, iba-iba po ang treatment sa atin. Maaring ang buhay mo ngayon, maginhawa, maganda bahay mo, may kotse ka, pero may pinagdadaanan ng tao na yon na mabigat na hindi nyo pinagdadaanan bilang isang mahirap, bilang isa pong nakatira po sa sabsaban, bilang isang tao po na hindi man lamang makakain ng 3 beses isang araw. Kaya nga ho, napapansin ninyo, hindi po porke mayaman ng tao ay masaya na siya sa kanyang buhay. Huwag po kayong maiinggit sa mga taong mayayaman, kapatid. Nakikita po natin, ano kaya ang buhay nito, pastor, ano ho? Number 1 ho siya. Nakita natin, lumabas sa Forbes magazine, ano ho? Yung top 10 na pinakamayayamang tao sa mundo. Makikita nyo sa Pilipinas, ito pala number 1 na pinakamayaman na tao. Siya pala yung pinakamaraming subdivision. Pero hindi nyo alam yung mga pinagdadaanan nila. Hindi nyo po alam yung mga mabibigat ding kasalanang nagagawa nila sa kapwa nila. Akala ho natin, maganda po yung buhay nila. Anytime gusto nilang bumili ng helicopter, kaya nila, bibili sila ng sports car, pwede po nilang gawin. Pero ilan ng tao, halimbawa na inapakan, ang mga tao po na hindi nila kinilala, ang mga kinamkam nilang lupa para maabot nila yung kanilang kinalalagyan ngayon. Samantalang ho kayo, ano ho bang pagmamay-ari ninyo? Ako po, pastor, nakatira lang dyan sa gilid-gilid ho ng tulay. At ako po, kung ano lang ho yung madatnan ho, kung may mapulot ho na pagkain sa basura, iniinit namin. Ay, totoo ho yun. Ang tawag ho doon, pagpag. Pero tignan niyo po yung mga tao na yon, higit na mga masasaya po, kaysa sa mga milyonaryo, kaysa sa mga bilyonaryo. Bakit ho? Wala silang kainggit-inggit sa kanilang puso. Napakaganda na nga ng posisyon mo, ano ho? Halimbawa ho, binigyan kayo ng posisyon, vice mayor ka na nga. Pero naiinggit ka at gusto mo kagad na maging mayor. Ang ginawa nyo, dahil sa inggit, pinapatay nyo po yung nakaupong mayor. Para sa pagkamatay niya, ikaw ang maluluklok. Natupad yung pangarap mo, naging mayor ka nga. Pero nakatakas ka ba sa mata ng Diyos? Pagharap mo sa hukuman ni Kristo, masasabi mo ba na malinis ang konsensya ko, Panginoon, hindi po ako nagpapatay? Kaya nga ho ako, kampante po ako sa prinsipyo po sinasabi ng Biblia po. No? There was a story in the Bible po, in the book of Esther. Ito pong si Haman, galit na galit po siya sa kanang kamay ho ni Reyna Esther. Ito po'y si Mordecai. Kaya ito pong si Haman, gusto niya maging hari ng Persia, no ho? Gumawa siya ng paraan. Inudyukan niya yung hari na lahat ng hindi ho sasamba kay Haring Dario o kay Darius the First, kailangan hong bitayin. Alam naman natin ang mga Hudyo po, ang mga Hudyo sumasamba kay Yahweh. Pagdating ng 4:00 po yan, lumuluhod po yan sa Diyos nila. Nagsasayaw po yan, nagbibigay ng papuri. Kaya inabangan ho ni Haman itong si Mordecai. Bakit ho? Mukhang si Mordecai ho yung susunod ho na pangalawang pinuno ho ng Persya. Kaya nung nakita ho ni Haman, binulungan niya yung hari. Obserbahan niyo po, yung pong kanang kamay ng reyna ninyo. Yung pong kanang kamay niya, sumasamba po sa ibang Diyos. Hindi po kayon sinasamba. Kaya ito pong bitayan na ito, nagpagawa ho ako, bitayin niyo siya, mahal na hari. Bakit niya gustong bitayin? Gawa ho nung inggit. Alam niyo po, sabi po ng Biblia, when the right time comes, I, the Lord, will make it happen. Can we say amen? Pag dumating ang panahon mo, ako na Diyos ang siyang magpapatupad.
Kaya nga mga kapatid, yung mga ganyan, huwag niyo kakainggitan ho yan. It is their time right now to shine. Panahon po nilang mamuno ngayon. Panahon po nila na sila'y itinatalaga ng Diyos. Alam niyo po, ang prinsipyo ko sa buhay, napakasimple lang. Pag maliho ang puso ng presidente, papatayin po ng Diyos yan anytime. Anytime. Minsan ang tao sobrang inggit, mag-revolution tayo. Gawin natin ito, magtipon-tipon tayo. When the right time comes, pag hindi talaga tama ang puso niyan, Diyos ang nag-aalis, Diyos ang nagtatalaga. Ayaw ko siya eh. Alam niyo po, pag hindi pa inaalis ng Diyos, tama yung puso nun sa Diyos. Kahit na inis kayo, kahit hindi kayo nabebless sa preaching, kahit gusto nyo tanggalin, kung 16 years na or 18 years nang itinalaga ng Diyos yan, at hanggang ngayon hindi inaalis, mahal po ng Diyos yan. Can we say amen? Hallelujah. Kaya yun ang prinsipyo ko sa buhay. Ayoko yung pastor namin. Ilang taon na ba siya? 25 years. Mahal ng Diyos yan. Di mo lang nakikita, kapatid. Pero baka pagkasarado yung room, kayo na galit, pinagpapanalangin kayo. Kayo pala na gusto nyong patanggal, hindi kayo nabebless. Iniiyak pala kayo araw at gabi kasi yun ang turo ni Jesus. Yun po ang nakasaad sa Biblia. Pero pag maliho yung puso noon, naku, isang ganun lang ho yun, Lalo na sumasakay sa eroplano, sasabihin ng Panginoong Diyos, kukunin na kita ngayon. Boom! When the right time comes, ikaw na ilalagay ng Diyos. Pero habang ang confidence ng Panginoon naroroon, huwag tayong parang katulad ni Haman. Ano po sabi ni Haman? Mahal na hari, tignan niyo po, sumasamba po. Ito pong inyong lingkod. Sino po yung lingkod? Ito pong si Mordecai. Sabi tuloy nung hari, galit na galit. Ipapatay si Mordecai at bitayin. Doon po sa pinagawa na bitayan, nito pong si Haman. Pero ano pong sabi ni Reyna Esther, mahal na hari, pag binitay niyo si Mordecai, unahin ninyo akong bitayin sapagkat ako ang unang-unang sumasamba sa Diyos ng Israel. Nabigla ho yung hari. Sino ba nag-utos niyan? Sino bang gumawa ng panukala na yan? Ayoko mamatay yung Reyna, mahal na mahal ko. Tinuro ng Reyna, ayan si Haman. Kaya yung pinagawa ho na bitayan ni Haman, ginamit sa kanya upang siya po ay mamatay. You don't have to struggle, kapatid. Minsan yung mga pagkainggit ng ganyan, hindi pastor, ininsulto ako, gagantihan ko yan. Naku pastor, hindi ho, pinahirapan ho ako niyan. Naku ho, talaga hong gagawan ko ng masama. Look at the wisdom of Jesus Christ. Tignan niyong mabuti, buksan ninyo yung mga mata ninyo, mga kapatid. Pagka ho ba kayo ginantihan, tama ho ba yung kasabihan ho, lintik lang ang walang ganti. Pagka ho ba kayo ginawan po ng pagpapahirap, naku, gagantihan kita, gagawan din kita kung ano ginawa mo sa akin. But look at the kind of wisdom that the Lord Jesus Christ has shown and has given us. Let us open our books in the book of 1 Peter. Dito po sa unang Pedro 2:23. Look at the wisdom of the Lord Jesus Christ. Unang Pedro 2:23. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung pumatol. Can we all say amen? This is the wisdom that comes from God. Iniinsulto ka ng kapitbahay nyo, huwag niyong gagantihan ng insulto kasi yun ang example na binigay ni Kristo. Huwag kayong magagalit. Minsan ako po hindi na mahilig masyado nagpopupuso sa except po kung may mga activities yung school, mapapansin nyo sa Facebook ko. Pero ayoko magpo-post doon para mag-rant o kaya gantihan ng all caps pa. Kasi nabasa ko yung teaching ni Jesus Christ na ito. Dati gumaganti ako. Pero nung nabasa ko ito, uulitin ko lang 1 Peter chapter 2 verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Yung po sasabihin natin, lintik lang walang ganti, pastor. Iniinsulto ko, iinsultuhin din kita doon sa Facebook. Wag, kapatid, kasi it's not the example set by the Lord. At ang sabi pa po rito, mga kapatid, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Iniipit ako ng boss ko.
Niyayari ako sa promotion, pastor. Ano pong ginawa ni Jesus Christ? Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sabi ni Mordecai, Lord, thy will be done. Hindi naman gumanti si Mordecai eh. Pero ang Lord ho, pag gumanti, kapatid, wag niyo pong nasain, magantihan po yung kaaway ninyo. Kasi pag gumanti ang Diyos sa mga kanya pong lingkod, gagantihan yung mga kaaway natin. Ako po, ang Diyos ho, pag gumanti, sagad hanggang buto. Sagad po hanggang buto. Kaya po ako, pag may kaaway po, sabi ko, Lord, nagkakamali rin po ako, patawarin nyo. Kung paano nyo po ako pinatawad, patawarin nyo rin po yung nakasakit sa akin. Pero Panginoong Diyos, huwag nyo pong iatang na mabigat na kasalanan. Kasi pagka nakita ng Diyos tama yung puso ninyo, tapos kayo po'y ginagantihan, pinariringgan, iniinsulto bilang pastor, o kaya bilang isang pinuno, pag gumanti ang Diyos sa inyo, talagang lilibakin ho, buong pamilya nyo magkakasakit, kapatid. Yun po nakalagay sa Biblia po eh. Sagad hanggang buto po kung gumanti ang Diyos. Kaya wag nating titignan po, halimbawa ho, na inis ako sa leader namin. Alam niyo po, may leader tayo sa bansa ngayon. Hindi lahat ho gusto sa leader natin. Pero hayaan niyo ang Diyos ang magtanggal sa kanya, kapatid. Kung mali ang ginagawa niya, hindi matatapos ang termino, aalisin ng Diyos. Pero wag nating ilalagay yung bataso sa kamay natin. Magtipon-tipon tayo, pabagsakin natin, ilabas natin yung mga bidyong masasama. Huwag kayong gaganti, kapatid. Baka kayo po ang gantihan ng Diyos. Pinaupo yan ng Diyos dahil siya po ay nais ng Diyos maupo dyan. Hindi ko po sinasabi na karapat-dapat na nakaupo. Minsan ang pag-upo po ng leader dahil parusa din ng Diyos. Minsan ang pag-upo ng leader dahil gusto ng Diyos. Minsan pag-aralan ho natin yan. Hindi lahat ng umuupong leader po ay kagustuhan po ng Diyos. Pero isa lang natitiyak ko po, pagka ho kayo ay ininsulto, huwag kayong gaganti. Pagka ho kayo pinahirapan, huwag kayong magbabanta. Ipagkatiwala nyo sa Diyos na higit na nakakaalam ng lahat ng bagay. Can we all say amen? Kaya mas lumalalim tayo sa Panginoon ngayon. Anyway, salita lang naman yung sinabi niya. O di God bless sa iyo. Alam niyo mga kapatid, bilang pinuno, hindi lang ho dito. Pinuno po ako sa eskwelahan namin. Lahat ho ng chismis natanggap ko na, kapatid. Lahat ho ng mga mabibigat na akusasyon ho, binato na po sa akin. Minsan ho, meron po ako na-receive na letter, inireklamo po ako. Abroad daw po ako ng abroad. Nagalit ho yung mga paris na nagrereklamo. Hindi siya ang nag-a-abroad. Kami ang gustong magpapunta sa kanya sa abroad. Dahil hindi kami makapunta. Siya ang representative. Minsan ho, may nagsulat pa, bakit nyo nilalagay na opisyalan? Pastor yan. Bakit ang pastor? Ang sabi po sa kanila, bet ang pastor ba hindi pwede makapagturo ng kabutihan? Can we say amen? Hallelujah! Alam niyo ho, tapos na ho, termino ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, tama na ho yung 5 taon. Pinakiusapan po, pwede pa ba 1 pang taon? Sabi ko po, sige po, alang-alang po na makatulong po. Mag-6 na taon na po ako, parang 1 termino na ng presidente. Sa lahat po ng mga nagbatikos at gumanti po sa akin, naalala ko po yung karunungan ni Jesus. Kasi ang inggit po ay isang karunungan na nanggagaling po sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, we have to be happy for the success of other people. Pag hindi pa po panahon ninyo, always claim that biblical verse. If the proper time comes, the Lord will make it happen. Wag po, ang tagal naman Lord, bakit wala ho? Ang tagal naman ng promotion, bakit hindi ko pa natatanggap? When the right time comes, the Lord will make it happen. Hindi naman kasi tayo ang nagpapagawa po niyan eh. Kaya nga po yung karunungan sa Diyos, it also develops into us wisdom. Naku, aalis ako bukas. Ipanalangin ninyo ako mga kapatid kasi baka yung sasakyan kong eroplano hindi na loobin ng Diyos na bumaba. Naroroon po yung posibilidad na yun sa puso natin because we know God's wisdom. Ano po yung God's wisdom? Lahat ng sasabihin natin ay ganito. Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako dyan. Kung loloobin ng Diyos, magtatayo ako ng negosyo. Sapagkat sino ba nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa araw ng bukas? 27:1 ng Aklat ng Kawikaan.
Huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat walang nakakaalam kung anong mangyayari. Can we say amen? May negosyo po kayo. Always ask God, Lord, i-bless nyo po. Pwede ang negosyo namin, hindi bilhin. Pwedeng ang negosyo po namin, bigla ninyong pagpalain, ubos agad. Sana kahabagan nyo kami. And the more na nakikita po ni Lord na binababa nyo po, hindi kayo mayabang. No? Alam nyo po, yung mga magsasaka po, pag nakalimot sila mga kapatid kong minsan, pag tinanggap nila yung kanilang biyaya, talagang bulto-bulto ho, ang dami. Pero pag nakalimutan nila, alam nyo po yung nagtitinda ho ng mga sibuyas, doon po sa Nueva Ecija, uudin lang ho yung sibuyas ninyo, no? Napestihin ho. Yung pong puhunan ninyong 25,000, tutubo po ng 200,000. Ubos. Kaya nga pag nagtatanim kayo, no? Habang umaawit kayo, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Palagi nyo pong pinapasa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos kasi hindi nyo alam, baka may bagyo sa susunod na buwan, baka may mga pesting darating. Pero pagka nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, pag umani kayo, tabo-tabo po. Kaya nandoon po, huwag kayong maiinggit. Bakit siya, pastor, maganda ho yung kanilang sasakyan. Alam niyo ho ba kung paano nila nakuha yon? Ilang panahon ho yung ginugol nila? Yung pawis na tumagaktak po para mabili po nila yon? Bet ang ganda-ganda ng bahay nila. Dati ho, pangarap ko ho, malaking bahay talaga. No? Ngayon, pag naiisip ko, tumatanda na ho, no? Dati kasi mga 40s ako, hindi ko pa nararamdaman eh. Pagka pala 4 na palapag yung bahay nyo, ang hirap po umakyat. Tama pala yung sinasabi ng Biblia. Dito na lang ako sa first floor. Doon na lang ako sa malapit-lapit sa CR. Kasi kapatid, pagka pala napakalaki ng bahay ninyo, unang-una, napakahirap linisin. Pangalawa, napakahirap ibenta po. Ang hirap ibenta po dahil ang mahal ng bahay ninyo. Pangatlo ho, mga kapatid, mas mahal po babayaran nyo sa amilyar. Can we say amen? Yung pala pag simple lang yung bahay mo, tapos yung bahay mo pinananahanan ng mga kapwa Kristiyano, ang mga pagkain nyo simple lang, at kung minsan nga, ang tubig na iniinom nyo, tubig gripo na pinakuluan, wala na kayong mga mineral water pa, masaya pala buhay ho Hindi kayo naiinggit, hindi katulad ho, nasa subdivision na ng mga mayayaman, nagkakainggitan pa rin. Kaya po hindi po karunungan yan na nanggagaling sa langit. Ikalawa, sabi po dito, ang karunungang makasilibutan po ay makasarili ang hangarin. Santiago 3, dito po sa 14 hanggang 15, ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kung hindi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Hallelujah. Look at this kind of wisdom, This kind of wisdom that comes from this world. Siya po ay may makasariling hangarin. Ano po ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 3 to 4? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag ninyong gawin ang lahat ng bagay dahil sa inyong pansariling kapakanan at sa inyo pong sariling pagmamapuri. Do not look at your own interests, and in humility, value others above yourself. Alam niyo, magandang ugali ng Kristiyano ho, pag tinignan niya yung sarili niya, hindi niya tinitignan na masigit sa ibang tao. Huwag kapatid, huwag pong ganun yung wisdom po na tatanggapin natin. Ang sabi po dito, ang ganyang karunungan ay makalupa, makalaman, at hindi po makalangit. Direkta po ang Bible. It comes from the devil. Yung mga makasariling hangarin, na lahat ng tinitignan niya, ako yata pinakamagaling dito sa church. No. No one is indispensable in this world. Tignan niyo po ang buhay ninyo na parang lupa. Lupa. Sabihin niyo sa katabi niyo, lupa. Ang tao ho, iniingatan ng kanyang katawan. Nagpunta kayo rito, naligo kayo, naglagay kayo ng kung ano-ano'ng pampaganda sa mukha ninyo, nag-make up kayo, nagpabango kayo, nagdamit kayo ng maganda, at mga kapatid ho, pati sapatos ninyo, sinain ninyo. Pero alam niyo ho ba, pag ang tao ho'y namatay, and that is the reality of this world,
Kaya nga ho sabi, wag hong maging makasarili yung hangarin natin. Pagka ho huminto ang tibok ng puso ninyo, it also ends the circulation of your blood. Pagka ho huminto na yung circulation ng dugo nyo at hindi na kayo na-revive, ang katawan nyo ho titigas. Pagtigas ho niyan, after a few hours, bangkay na ho kayo. Yung bangkay ho na yan, tingnan nyo, pagka iingat-ingatan ninyo, hindi ko kayo tinatakot o binibigyan po ng morbidity ngayon, para matakot kayo. This is the reality of life. Yung iniingat-ingatan nyo na balat ho na yan, bubutasin ho dito yan. Alam nyo yung gagawin? Bubutasin ho dito yan, aalisin yung dugo ninyo, papasakan ho yan ng formalin. Kahit ayaw nyo ho, wala na kayong magagawa. That's the reality of life. Ganun lang ho yung buhay natin. Pagkatapos ho niyan, lalagay kayo, meron ho kayong St. Peter's plan. Lalagay po kayo sa St. Peter's, nakabili ho yung misis ninyo ng kabaon, paglalamayan po kayo, tatawagin natin ang ating eulogy ministry, Sister Alice at lahat ng mga kapatid, aawitan kayo, pagkatapos ng awit na yon, mga kapatid, magsisiuwian na kami. Most likely, on the second day, hindi na makaka-attend kasi may mga trabaho. Makakalimutan na ho kayo roon. Siyempre, yung asawa nyo, iiyak pa rin hanggang sa huling hantungan ninyo. Pagkatapos ho ng mga ilang araw, nandun pa rin ho, dala-dala yung picture ninyo, umiiyak yung asawa ninyo. Mahal na mahal kita, Daddy. Pagkatapos ng isang buwan, maaaliw na yung asawa ninyo, mga anak nyo naglalaro na. Pagkatapos ng isang taon, nakakalimutan ka na, may nanliligaw na ngayon sa misis mo, at hindi naman masama sa Biblia, at inalaw ng Lord na makapangasawa siya, ikaw po ay nakalimutan na ng sanglibutan at ng sangkatauhan. Pero the good news is, hindi ka po nakalimutan ng Diyos. Can we say amen? Yun po maganda, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Nasa maingat, mapagpalang kamay niya kahit namatay ka na. Kaya nga sabi po ng aklat ng Pilipos, do not think highly of yourself. Ay naku, hindi ako madapuan ng langaw. Alam niyo ba pag namatay ho kayo, iitlugan kayo ng langaw. Hindi nakapormalin ako, pastor eh. Hindi ko po kayo tinatakot, sa ilalim po ng lupa na 6 feet under the ground, kahit nakapormalin po kayo, after 1 year po, talagang inevitably po, yung kutis porcelana ninyo uuurin. Nakalagay sa Biblia yan mula sa alabok, ikaw ay ginawa, mula sa alabok, ikaw ay babalik. Nasaan napunta yung glutathione ninyo? Nasaan napunta yung mga melasma ninyo? Alam ko yan dahil nilalagyan ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, umitim yung mukha mo, lagyan natin ng pampaputi ulit. Saan mapupunta yung mga layna ninyo, yung mga chinchanso ninyo, mga kapatid? Pagkatapos lang ng mga ilang panahon, ng mga ilang taon ho, mula sa alabok, ikaw ay babalik sa alabok. Tapos ang yabang pa natin. Ako ang pinakamatalino dito sa church. Ako pinakamagaling ang talent dito. Ako ang pinakamahusay na pastor. Pag ipinamuka sa iyo ng Diyos, lahat ng mga makasariling hangarin na yan ay karunungan na nagmumula sa mundo na ito. Bigyan ko kayo ng isang karunungan. Sabi po ng Santiago 4:14. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 14? Sapagkat ang buhay natin ay parang usok lamang. Pagdakay ikay narariyan, bukas makalawa ay wala ka na. Kaya marapat na sabihin ng tao, kung loloobin ng Diyos, ako'y pupunta sa ganitong lugar, ako'y magtatayo ng ganitong negosyo. Nagaya din po ng sabi ng Lucas 12:19, kapatid. What does Luke chapter 12 verse 19 says? Sabi ng isang mayaman sa kanyang sarili, wala na nga akong gagawin pa sa mundo na ito. Magpapakayaman na lang ako, kakain na lang ako, iinom na lamang ako, sabi po niya in Luke chapter 12 verse 19. Ano pong sabi ng Diyos? Hangal. Tinan niyo po yung word na yun, you fool. Ano po ang definition ng Biblia sa you fool? Psalms chapter 14 verse 1. Ang sabi ng hangal, walang Diyos. Kasi namuhay siya ng walang Diyos eh. Ano po sabi ng Psalms chapter 53 verse 1? The fool said that in his heart, there is no God. Dalawang verse na ho yan, sa 14 at 53 ng aklat ng awit. Sabi ng mangmang, walang Diyos. Sabi niya pong gano'n, hindi siya naniwala sa karunungan ng Diyos.
Ano pong sabi niya? Gagawa ako bukas ng ganito. Kakain na lang ako, magpapakasarap na lang ako, iinom na lamang ako. Dapat ho, there is a vacuum in our heart that says, mamayang gabi pwede kong kunin ni Lord. Kaya kailangan i-consider ko rin na manalangin kay Lord. Can we all say amen? Maaring bukas hindi na ako magising. Kaya Panginoon, magpe-pray muna po ako bago ako matulog. Salamat ng marami po, may hininga po ako. Pero pinagkakatiwala ko po ang buhay ko ngayon. Kung ako po'y pipikit at matutulog, ikaw na pong bahala. Tignan nyo, gigisingin pa rin kayo ng Lord bukas. Pero magmalaki kayo kay Lord. Hay, salamat Lord, bukas magtatayo ako ng mga subdivisions ko, maggagawa pa po ako ng maraming negosyo ko, at gagawa pa rin ako ng marami kong mga iba't ibang mga bentahin. Sasabihin lang sa iyo ng Lord, ngayong gabi anak, kukunin na kita. At ang tawag sa atin ng Lord, hangal. Kasi hindi tayo naniwala sa karunungan ng gagaling sa Biblia. Ikatlo po, ang karunungang makasanlibutan po ay may kaguluhan. Alam niyo po, very clear ang Bible, ano ho? Nung binabasa ko po ang Biblia, sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, "For God is not a God of disorder, but He is a God of peace, as in all congregation of the Lord's people." Ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan. Sabi niyo nga ho, kaguluhan. Kaya nga po sabi dito, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin. Alam niyo po, pag naiinggit po kayo, trouble po. No? Trouble lang abot niyo po yan. Bakit to? Kasi wala hong magagawang mabuti po yung inggit. Pag naiinggit po tayo, naalala ko po yung mga krimen na mga napanood ko sa TV. Bakit to pinapatay yung kanyang nanay at yung kanya pong asawa doon po sa loob ng bus dahil nagalit yung anak, hindi pinamanahan. Narinig nyo na ho yun? Nasa loob ng bus, pinagbababaril yung mag-asawa ho. Inggit kasi yung anak. Bakit ho yung isang kaso ho nung babae ho, dahil nagseselos at naiinggit yung kanyang asawa, sinilid siya sa loob ng drum. Nilagyan po ng simento, tinapon po doon sa dagat ng nabotas. Totoo po yan, kapatid. Bakit niya ginawa sa asawa niya? Biro mo, asawa niyo, kaya niyong gawin yun? Alam niyo po yung asawa niyo po, kahit ano pong kasalanan na nagawa, isoli na lang ninyo ng maayos sa magulang para wala na lang away. Huwag niyong pagbubuhatan ng kamay, baka matulpo kayo, di ba? Huwag niyo pong gagawa ng masama o kaya paghihigantihan. Pag talagang hindi niyo nahukaya dahil ginawan po kayo ng masama, tawagin niyo yung mga magulang, tay, nay, siguro po it's high time ibalik ko na lang po yung misis ko o yung aking asawa kasi kaysa magkasakitan po kami. That's the best way, kapatid. Huwag niyo pong gagantihan, huwag niyo pong gagawa ng masama, huwag niyo pong ililibing sa lupa, kapatid. Nako po. Di naging mas maginoo ka pa, ano ho? Ngayon, kung talagang humihingi naman ng tawad at lahat naman tayo nagkakasala, doon makikita po yung ugali ni Kristo. Patawarin nyo, kapatid, basta po yung nakagawa ng kasalanan, wag na pong uulitin. Pastor, na tamaan yung pagkalalaki ko. Yan ang problema sa ating mga lalaki. Pag babae ho nakagawa ng kasalanan, hindi nyo mapatawad. Pero tayong lalaki, macho pa pagka gumawa po ng mga kasalanang pambababae. Minsan nahuhulog din yung babae. Totoo naman ho yun. Ba't hindi natin mapatawad? Kasi naroroon po yung atin pong inggit, yung pagmamataas natin, makasariling hangarin. Kung saan po ang kaguluhan, sabi ng Biblia, naroroon po ang lahat ng uri ng mga masasamang gawain. Kaya po, kung saan po naroroon ang order, ang kaayusan, doon po tayo, kapatid. Minsan pag-aralan natin ito, mga examples bilang sumasagi sa isip ko. Sabi po ng aklat ng awit, siya na hindi nagbabayad ng kanyang utang ay masama. Hindi po ako nagsabi noon, Biblia, para lang maiwasan po yung kaguluhan, kapatid. Hindi ba ho pagka nangutang ho tayo, kung ano po yung pinangako natin, babayaran natin. Hindi ko po pinagmamalaki, kapatid, ako po'y nakakautang sa bangko, may credit card na rin po ako. Pero pag dumating po yung takdang panahon, nagpapaalala na, hindi na ako mapakali sa puwit ko po nang hindi ko mabayaran ho. Isang buwan pa lang ho, nagpapaalala na, tinitingnan ko kaagad, nako, ito pala yung pinambili ko ng mga pasalubong ko, nako, naniningil na. Titignan ko na ho yung pitaka ko,
Tapos babayaran ko po kahit wala pang isang buwan. Kasi ayoko po ng magulong buhay. Alam niyo sila credit card, tawag ng tawag sa bahay yan pag hindi niyo binayaran. Pagkatapos pati sa opisina, kung ano pang iskandalong gagawin po sa inyo sa opisina. Yung mga nangungutang po online, kapatid, minsan ho talagang hindi naman tama yung ginagawa sa atin. Pagbabantaan kayo, mumurahin pamilya nyo, aabangan kayo sa labas ng bahay po ninyo. Pero para wala na lang gulo, bayaran ninyo on time. Can we say amen? Pagka binayaran po on time, hindi naman manggugulo ho yung mga tao ho na yan eh. Karunungan ho yun. Minsan no, pag-aralan natin ang tungkol sa utang. Hindi lang ho yan. Gusto nyo po ng buhay na magulo? Pumasok po kayo sa mga relasyon na hindi tama. Ayan, maganda yan. Maganda yan sa dyablo. Ang ganda-ganda na nga ng O kayo siguro nanonood kayo ng sine, no? Napanood nyo yung Rewind? Nasa Netflix na po, hindi naman ako nanonood nun eh. Kasi yung isang pagkakamali po, hinalikan mo pa yung babae, na-videohan kayo, naipadala sa misis mo, nagkable-kable ho yung away ngayon. Naging sanhi pa nung kamatayan ng misis niya. Kasi kung nasa saan po yung kaguluhan, naroon po ang lahat ng masasamang gawa. Just say po, ayoko, mahal ko yung misis ko. Tapos ang usapan, hindi nakagawa ang dyablo. Can we say amen? Ganun ho yun. Bakit ang lalaki ayaw mag-amen? Can we say amen? Hindi, pastor, kasi exciting talaga ho may kabit. Ako, aaminin ko ho, exciting yan pagka makamundo pa tayo. Lalo na yung hinahabol-habol ka, yung hindi ka makita, yung denial king ka. Exciting yan pagka hindi ka pa nakakakilala sa Diyos. Pero pag nakakilala ka sa Diyos, mainit ang impyerno, mahirap sa kulungan, mahirap pong masira ang pamilya. Can we say amen? Ikaw ba, pastor, nakaranas ka na hong mga bet? Inisip ko, pag nangabit ako, di pasok ako sa kulungan. Nile-lecturean ako ng misis ko kung minsan Dad, ang adultery, 12 years in prison. Binawsi mo pa ako, sumakit yung kalooban ko, another 12 years, 24 years ka. Pagkatapos niyan, hindi ka nakapagtimpi, nasampal mo ako, 12 years ka na naman. Ako, ilang taon na ho yun? Mambababae pa ho ba kayo kung ganyan ho yung asawa nyo, nile-lecturean kayo sa batas? Tapos pagbasa niya pa ng Biblia, di ba Dad, pagka nang bababae, sinusunog, tinutusta sa impyerno, talagang ayoko na. Ba't pa ako magkakaroon ng kagalakan sa puso ko, kapatid? No way. Ikaapat, sabi po ng Biblia, ang karunungan pong makasanlibutan, masama ho yung gawain. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at ang makasariling hangarin, naroroon din naman ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masasamang gawa. Siyempre, hayag naman ang masasamang gawa. Hindi kayo nagnanakaw, hindi naman kayo nangangalunya, hindi naman kayo nagsisinungaling, pero may mga masasamang gawa nakakover po sa mabuti. Ay, di ka na, kapatid. Kain tayo. Ayoko, nahihiya ako. Masamang gawain yun, kapatid. Pag inaanyayahan na kayong kumain, sumama kayo, kumain kayo, pumunta kayo, dahil lang nahihiya sa mga gawain po na yan, kasalanan po yan at pagmamataas po yan. Pagka ho kayo pinupuri at totoo naman ho, pasalamatan nyo yung Diyos. Ikaw, kapatid na Juan, talagang binebless kayo. Huwag nyo sasabihin na hindi naman. Wala naman kami natatanggap, hindi, kunti lang. Talagang pinagpapala ka. Salamat sa Diyos at tinatanggap ko, pagpapalain niya pa kami. Can we say amen? Hallelujah. Pag sinabi po sa inyo, gumaganda ka, amen. Gaganda pa ako lalo para kay Lord at lalong-lalo na para din sa aking asawa. Huwag niyo sasabihin, hindi naman. Nag-glutathione lang naman ako. Nagpa-opera lang naman ako kay Vicky Bello. Hindi naman. Kasi kayabangan po yon. Pag talaga naman gumaganda, let us admit. Pag naman ho tayo ho talaga ho mga kapatid ho, yumayaman, i-claim pa natin pagyayamanin tayo ni Lord. At dapat ho, anuman ang sinasabi ng bibig, laman po ng puso natin. Masama din ho yan. Mare, alam mo, may napansin ako sa iyo. Ano yon? Ang taba-taba mo na. Kapatid, konting pino naman. At yun pong nasabihan ng ganon, ngitian nyo lang, salamat po kasi pinagpapala kami ng Diyos. Wag naman ho yung ang taba-taba mo na, ikaw, ang pangit-pangit mo na. Minsan nakarinig ako, loob pa mismo ng church Alam mo, ang taba mo na. At least hindi naman katulad mo, tuyong-tuyo, pangit na. Ano po yun? Ayan masamang gawain na ho. Mga kapatid, let us all be confident.
mabuti ang Diyos natin, mabuti po yung nararanasan natin, hindi ho natin dapat pagmalaki po, pero dapat nating sabihin kung pinagpapala tayo, purihin ang Diyos, kung tayo ho ay binibiyayaan pa, pasalamatan natin ang Ama, at kung tayo po'y pinagaganda ng Diyos, purihin po natin siya araw-araw. Bilang pangwakas, sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan na ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, gaya rin naman na nasusulat, ginagamit niya ang mga katusuhan ng mga marurunong para sila ay mabitag. Ano mang runong nyo sa mundo na ito, nagiging sanhiho ng inggit, nagiging sanhiho ng masasamang ugali, nagiging sanhiho ng hindi pagkakasundo at kaguluhan. Ang sabi ng Biblia, ang karunungan ng sanlibutan ito ho, ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, Lord, we praise you and we glorify you. We constantly embrace your word, that the beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is always the knowledge of the Holy One. Salamat, Panginoong Ama namin, sapagkat ang karunungan po na makamundong ito'y inihayag ninyo para hindi namin lakaran. Karunungan ho na palagi pong naiinggit, karunungan na makasarili ang kanyang layunin, karunungan ho na naroroon ang kaguluhan, karunungan ho ng sanlibutan na ito na naroroon po ang pagkakabahabahagi at ang kaguluhan po at ang masasamang pita. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat sa umagang ito ay hinugasan ninyo ang aming mga puso. Alisin niyo po yung inggit sa aming mga pag-iisip. You have treated us individually, Panginoon. Kung umuunlad po ang aming kapwa, huwag kaming mainggit, Panginoon. If the right time comes, the Lord will make it happen. Panghawakan namin yun, Panginoon, na ang takdang panahon po may kanya-kanyang kapanahunan, panahon na pagpapaunlad, panahon po, Panginoon, ng inyong pong pagwawasak. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy na ikintal niyo po sa aming puso ang lahat ng mga aral na ito, na sa susunod na amin pong mga pag-aaralan, matutunan naman po namin ang katuloy ng verse na ito, ano-ano naman po ang karunungan na nagmumula sa langit. Kaya Panginoon, maraming salamat. I-bless niyo po ang amin pong first Sunday na ito, lalong-lalo na ang amin pong eating of the bread po at sharing po namin ng amin pong mga inumin, Panginoon, upang maalaala po namin ang sakripisyo po ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.
patunay. Thank you. Ay kasama niyang ay. Ito ang aking babalik si Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 9 verse 22 says, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission of all our sins. 2,000 na po taon na nakakaraan, si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang kamatayan po na ito ay naging daan po upang magkaroon tayong lahat ngayon ng buhay na walang hanggan. Sabi po mismo ng kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay hindi na po mapapahamak, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Bago po natin alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, sabi rin po ng paalala ng Bible, kaya nga ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom po mula sa saro na ito, sa paraan na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom din naman ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit maraming mahihina at masakitin at marami na nga sa inyo ang mga nangamatay. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa pag-alaala, tayo po lahat ay yumuko at humingi po ng kapatawaran sa lahat po ng ating nagawang pagkakasala. Tawarin ko kapag mga pagkakamali. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, sapagkat ito naman ang katuruan na tinanggap ko mula sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasoyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, hallelujah. Ngayon naman po, hawakan po natin ang mga baso, mga saro at lalagyan. 2,000 years ago in the cross of Calvary, pumatak po ang dugo ni Jesus. At ang lahat po na nanampalataya at nanalig sa Kanya, ay hinugasan niya po ang lahat ng kanilang kasalanan at binago po niya ang kanilang mga buhay. Sabi po ng kasulatan, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy ang claim namin sa kagalingan, pinapupurihan ka namin, in Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Papuri po sa Ama. Good morning. Good morning po. Good morning, George. Ayan, so tayo po ba'y na-bless? Ayan, so it's about time to share our blessings naman, to our church. So sige po, hawakan po natin ang ating mga offerings and pangunahan po kayo sa panalangin. Okay, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, God. Salamat po sa lahat ng blessings na binagay
Panginoong Jesus. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kabatiran, Panginoon, na gustong-gusto rin pong mag-share ng kanilang blessings, Panginoon, pero wala pa pong trabaho sa ngayon. Give them the desires of their heart, Panginoon, upang makapag-share din po sila ng kanilang mga blessings, O God. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming offering for today, naway magamit mo ito, Lord, sa ikalalago ng iyong bahay sambahan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Ngayon, dadako po tayo sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Sa April 13, si Brother Christopher Son Felipe. Happy birthday po sa kanila. Meron pa ba hong iba na nakalagay? Mukhang si Christopher lang po. Pwede po yung representative pumunta po sa harapan. Sister Mila. Pag-pray po natin kayo. Manataati po ang panalangin ng nagse-celebrate ng birthdays. Thank you, Lord, sa buhay po na nagse-celebrate ng birthday nila. Sa nakalipas na taon ng pagpapalay na ibinigay niyo sa kanila, Panginoon. At lahat ng blessings. I speak of healing, I speak of blessings, I speak of heads of protection, of traveling mercies and good health sa kanila. Ibigay niyo sa kanila, Lord, ang lahat ng pagpapala na dapat na makamtam nila. Tunay nga, Panginoon, na tapat kayo sa iyong mga pangako at dakila iyong katapatan sa kanila. Pagpapayo sa kanilang pagpapala sa kanilang mga negosyo, trabaho at pinakakitaan. Muli, bigyan niyo po sa kanila ang lahat, ang pinakamainam na blessing lahat, Panginoon, sa kanilang buhay. At we know, Lord, na hindi niyo sila iiwan, hindi niyo sila pababayaan. Ito po ang inyong sabi sa inyong salita. Huwag silang matakot at huwag silang mangamba. Muli, ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa mga Bible study po, ginagawa po to through sa FB Facebook page during Wednesday at 7 p.m. Ang prayer meeting naman po ay ginaganap dito every day from 5 a.m. to 6 a.m. at sa tuwing Friday, Saturday, and Monday, 8 to 9 p.m. Kung meron po kayong mga message na for asking for prayers, kontakin nyo lamang po si Sister Emmy o si Brother Greg Melendres sa inyong mga prayer requests. April 14, si Sister Jean Palomar po ating presider. Prayer for tithes and offering, Brother Greg Melendez.
Ang flower bringer po ay ang Melendez family. Men's Fellowship, mga kalalakihan, ating leader ng men. Paalala lang po, wala yata. Anyway, sama-sama pa rin tayo lahat ng mga men's every second Sunday of the month, 12 p.m. onwards sa Feast of Harvest Worship Hall. Dito po yun ginaganap. Women's Fellowship, kasi kasama din po yung mga asawa. So every second Sunday of the month, from 12 p.m. onwards, dito po sa ating worship hall. Youth Fellowship, every third Sunday of the month, 12 to 2 p.m., conference room po. We hope to see you there. Ngayon, tatawagin na po ang ating pastor for further announcement and final benediction and prayer. Hallelujah. Naririnig niyo pa po ako? Nawala na. Praise God. So, meron tayong meeting ng mga elders po ngayon at gayon din po yung mga ministry heads. At mamaya, ina-announce po yata kung saan tayo pupunta, no? Sa Baguio ba? Sa Macdo. Ayan. Praise God. So maraming salamat po. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin natin ang pagpapala, ang pag-iingat po at ang gabay ng ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay umuko. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, patuloy na pinapasailalim namin po ang amin pong katalinuhan at karunungan, sa karunungan pong makalangit at hindi po sa karunungang makasanlibutan. Patuloy aalis kami sa church na ito, binusog niyo po kami ng mga karunungan na ito na umiwas po kami sa lahat po ng mga payo, sa lahat po ng ino-offer po ng mundo na ito para we will set the difference po as Christians, we will set the difference po as sons and daughters of God. Salamat ng marami, Panginoong Ama, at patuloy po iningatan ninyo ang lahat ng kapatirang pumunta po sa bahay, sambahan po na ito. Sa pag-uwi po nila, ang iba po'y papasyal, uuwi sa tahanan, sasakay po ng mga pampasaherong jeepney at mga tricycle at mga kani-kanilang mga sasakyan po. Ilayo niyo po kami lahat, Panginoon, sa anuman pong kapahamakan, mga aksidente o anuman po, Panginoon, na maaring gawin sa amin ng kalaban. We rebuke them in Jesus Christ's name. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at gaya po ng binitawan po ni Moses sa mga Israelita po, 4,000 taon na po nakakaraan. Ang sabi niya po sa Aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 26, Panginoong Ama, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kaming lahat ni Yahweh, lingapin na ba at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At binibitawan ko rin po ang lahat ng pangako na binigay niyo po kay Haring David, Panginoon. In the book of Psalms, chapter 23, verse 6, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Ating ipagdiwang ang kanyang kabutihan, katapatan, at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain.
walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Amen. Dakila ka, Panginoon. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain natin, Panginoon. Siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Muli po, paalala po sa mga ministry heads and board of elders, ang venue po ng ating